Kumusta pamilya? Kamusta na kayo? Simula nakita yung bahay, hindi ko pa naipapakita sa inyo kung ano na ang naging itsura nito. Sa totoo lang, hindi pa talaga ito tapos mahigit 5 taon nang lumipas kung hindi ako nagkakamali. Hindi pa talaga ito ganap na tapos. Pero oo, mga detalye na lang talaga ang kulang tulad ng pangpipintura halimbawa. At ngayon, gusto ko itong ipakita sa inyo. Gusto kong samantalahin na laging may nangyayari dito sa bahay. Maraming tao. Marami kaming ginagawa. Medyo marami kami. 5 kaming nakatira dito. At ngayon, sasamantalahin ko kasi walang tao, kaya kasama ang anak kong babae na siya ngayong nagbibideo sa akin mula sa kabila. Inayos namin ng maganda ang bahay, naglinis kami, inayos lahat para maging karapat dapat ipakita. Taglamig na yon, sobrang mahalumigmig, sobrang lamig, pero makikita mo na kung paano nagiging kayumanggi ang tanawin, lahat madilim. Yung ingay ng makina sa likod ay mula sa generator na 3 araw na namin pinaandar. Dahil wala talagang sikat ng araw, parang may 2 patong ng ulap at na yun lang talaga may lumalabas na kaunting sinag. Pero sa totoo lang, wala talagang enerhiya. Kaya yun, makikita mo may mga damit na nakasampay doon. Pati sa workshop, may mga damit ding nakasampay. Kasi wala talagang natutuyong damit. Sige, ito ang pasukan ng bahay. Iyon ang bintana ng kwarto na may salamin para sa panganay kong anak na babae. Pero dadaan tayo sa gilid kasi sa totoo lang, palagi kaming dumadaan sa gilid, mas gusto talaga namin yung isang pasukan. Dito nag-ipon si Roma ng Panggatong. Mainit na yon pero malamig ang mga nakaraang araw. O sige, ito ang pergola sa pangunahing pasukan. Gawa ito sa kahoy. Dati may mga dahon ng palma, pero natuyo na ang mga yon. Kaya gagawa tayo ng bubong dito para naman magkaroon tayo ng espasyo kung saan pwedeng maglagay ng mga halaman. At dito dapat may sahig. Kasi imposibleng tumubo ang damo dito dahil palagi kaming labas-masok. Nagkagulo dahil napipintura kami sa loob, kaya pasok na tayo. Papasok na tayo. Ang bahay ay may isang bahagi na pinagsasaluhan. Ito ang sala, kainan at kusina. Kasi ang iniisip namin ay maganda ito. Na kung may nagluluto dito, pwede siya makipag-usap sa isang tao na nag-aaral sa kainan o may nagdodrawing o gumagawa o nagtatrabaho sa mesa. Paborito namin ang espasyo na ito dahil lagi kami nagkakasama at gusto namin dito. Dahil may mga tao na minsan mas gusto nila ang sarili nilang espasyo at sariling kusina. Gustong gusto talaga naming magbahagi kaya dati maliit lang ang counter namin sa tinitirhan namin pero gumawa kami ng malaking counter na yon na madalas puno ng gamit at minsan nga kulang pa ang espasyo. Ito lahat ay counter, dito rin ang kusina, kung saan minsan din kami nagpapainit para uminom ng mate at magsalo-salo. Pagkatapos, meron kaming kala na pampainit. Ito yung nabibigay, may sistema ng mga tubo, yung tubo na yun na papunta doon, nabibigay ng init sa banyo. At yung isa naman ay nagdadala ng kaunting init sa kwarto. Basta, ito ay isang bahay na talagang ginawa na may pag-iisip, 'di ba? Lahat ng malalaking bintana ay nakaharap sa hilaga at itong isa ay sa silangan. May mga alero ito na hindi naman ganon kababa. Kaya kapag taglamig, mainit-init dito, maraming sikat ng araw ang pumapasok. Yung araw na mababa at kapag tag-init, pinoprotektahan ng mga bubong kaya malamig dito. Dinisenyo ito para maging functional ang bahay kahit walang kuryente. Maliwanag dito kaya di mo na halos kailangan ng ilaw. Na yun lang namin binuksan lahat para ipakita ang bahay sa inyo. Kung hindi, lahat ng ilaw ay patay tuwing araw at bubuksan lang pag nawala na ang araw.
Si Misu, Potter. Alin si Misu? Sige, ilalayaw natin ang lente. Oy, ako si Misu. Ang cute na ungol niya. Mahal ko. Dito? Wala. Wala, siya si Walapas, pero ngayon wala na lang ang panggalan niya kasi wala nang kapayapaan. Tinalog namin siyang Walapas dati kasi sobrang pasaway siya. Ang cute na bata. Ito ang labahan, maliit lang ito, bago ka makarating sa banyo. Magulo at puno ng damit kasi hindi pa kami nakakapaglaba. Kaya ganyan ang itsura niya ngayon. Puno ang basket at iba pa dahil may basang damit sa lahat ng sulok, 1 linggo na kasing umuulan at basang-basa ang paligid. O sige, ito ang labahan, dito ang washing machine at dito nilalagay ang gamit panglinis. Ito ang banyo. Inanyayahan ko kayong pumasok. Lahat ng espasyo mukhang mas malaki sa totoong laki. Kasi para sa tamang anggulo, kailangan natin gumamit ng, anong ulit tawag doon? Isang lente na nagpapalaki ng kaunti. Sige, at ngayon pupunta tayo sa aking kwarto na may 2 bahagi. Ang kwarto ko ay nasa ibaba at ang kwarto ni Noah ay parang nasa mezzanine na may mga damit na nakasabit kasi, gaya ng sinabi ko, hindi natutuyo ang mga ito. Kaya ang kwarto ni Noah ay nasa itaas na hagdang ito, paakyat dito at nandoon yun. Ngayon, pupuntahan na natin at titingnan. Ito ang kwarto ko at dito rin ako nagtatrabaho gamit ang mesa ko sa trabaho. Kaya ito ay lugar na talagang pinagkahatian. Ikakabit ko ang lente para makapunta sa itaas at ipakita sa inyo ang kwarto ni Noah. Tara na! Mahilig siya sa mga stuffed toy. Meron siyang mga maliliit na bato, mga handicraft na siya mismo ang gumagawa. Leo, anong ginagawa mo, Leo? Halika, halika, di ba? Tara na, sige na. Tingnan naman natin ngayon ang kwarto ni Crystal. Pum-pum at nasa kwarto ni Crystal si Noah. Sinusulit ang oras para mag-aral. Kumusta, Noah? Anong ginagawa mo? Nagdo-drawing ka?
Ang ganda naman. O ito ang kwarto ni Crystal, ang panganay kong anak na may ganitong parte, parang sala, na inaayos pa nila. May aparador siya sa bahaging ito. May maliit din siyang hagdan, ilalayo ko ang camera. Sige, alam mo? May maliit na hagdan at pataas yon. Punta tayo. Ito ang kwarto. Sama natin si Crystal sa greenhouse. Para nagva-vlog lang. Ipakikita namin ang bahagi ng greenhouse. Dombanda! Sige, at gusto ko ring sabihin sa inyo na doon, sa bodega na yon, nandoon ang buong bahagi ng solar system. Makikita nyo ang mga panel doon sa bahaging yon. At sa loob, nandoon ang lahat ng bahagi ng inverter at lahat ng tungkol sa solar system dahil ang bahay na ito ay kumpletong pinapagana ng solar energy. Iniwan namin ang nylon dito dahil kamakailan lang inayos ang bubong at tinanggal ito. Tara na! Tingnan natin kung paano, lampas sa greenhouse. Tutulong ka ba, Chul? Oo. Tara na, pareho lang. Natuyo na ang lahat. Oo, ayan ang seresa. Ang silangan ay ang seresa. Oo, na nalalagasan na ng mga dahon. Ang milokoton din, tingnan ninyo. Ito yon. Dito, meron tayong espinaka. Ito ay nani na. Dito tumutubo ang bagong batch. Ito ang batch ng aloe na inani na rin namin dito. At napaparami pa sila, tapos ililipat namin sila para tuloy-tuloy ang pag-ani. Ito ang aking sete kapotes na napakaganda. Dito rin sa side na ito. Sa parteng ito, ayan, may oregano dyan, tapos dito may sibule. Dito sa parteng ito, mas marami pang spinach ang nakatanim. Dito may mas marami pang sibule. Dito may spinach na pwedeng anihin. Dito medyo halo-halo rin, pero may pwede nang anihin. Lahat ito ang kinakain naming berde. Yung mga berde ay mula sa sariling ani namin. Dito, meron pa kami. Ito ay isang nispero na tumutubo dito ng maayos. Iyan naman ay isang abokado na lubos na nasusunog tuwing taglamig. Sinusubukan namin mapatubo ito dito pero talagang mahirap. Makikita ang dome sa malayo, lalapit tayo. Marami pa kaming ginagawa doon, kaya ilalaan na lang namin yun sa ibang video. Ikukuwento at ipapakita namin sa inyo kung paano at ano na ang nangyayari. Pero ngayon, magulo pa. Nagkakaproblema siya sa pagsara ng greenhouse. Kaya mo ba? Hindi, kailangan ko sigurong tawagan si Rojo. Sige, tatawagan natin ng technician. Taglamig na yon, kaya ganyan sila. Hindi nyo alam kung gaano kaganda ang planter box tuwing tag-init. Kung may laruan ako, ilalagay ko ito. Papasok tayo sa side na ito. Ngayon, makikita mo ron ang mga bundok. May kulang na bahagi dito. Maglalagay tayo ng harang para hindi tayo masyadong tamaan ng hangin mula sa timog. Nagayos kami dito. Ginawa ni Roma lahat ng magagandang shutter na ito. Tingnan nyo kung gaano sila kaganda. Gusto ko sila, cute at lautre. Ang gaganda ng mga punong iyon habang lumalaki. At ito ang isa pang pasukan yung ipinakita ko sa inyo kanina. Tingnan mo, Haisero. Di dyan natatapos ang ating paglilibot. At sakto, dumarating na si Roma. Hi Roma! Hi! Sakto, dumating ka para makabate. Ay, nasa salamin ako. Gusto mo na bang umalis?
Sige, babatiin ko kayo kasama si Roma. Gustong gusto ko bahay ko, hindi ko lang alam kung magugustuhan nyo rin. Sobrang in love ako. Ang hirap talaga namin tapusin ito. Kulang na lang ang pintura at ilang detalye. Para sa mga sumusubaybay, alam niyong nagkaproblema kami sa kontratista at iniwan nila ang proyekto. At ayun, unti-unti naming nalampasan yon. At talagang nagsikap kami ng todo. Maraming trabaho, lalo na kay Roma. At syempre, pati na rin yung mga mason na kinailangan naming kunin. Ayun. Naikwento na namin yan sa ibang mga video. Pero tama, hindi pa namin na ipapakita sa inyo ang tapos na bahay. Kaya tinupad na namin ang aming pangako. Sige, paalam na. Paalam.